Breaking news! Bumalentong! Sino po itong bumalentong, mga kaibigan? Meron pong pahayag kanina si dating chairman ng PACC na si Greco Bellica na itong mga maleta, itong tinatawag na mga maletang congressman, nagigil sa mag-impeach kay BP Sara noon for accountability daw, sabi nila. Ngayon guys, nag-uunahan na po sila mag-sorry. Nag-uunahan na sila para mag-sorry kay BP Sara. At lumipat na sila ngayon. Akala mo lumipat sila para magsisi? Hindi. Lumipat sila, mga kaibigan. Ito po ang natuklasan ni Greco Bellica. Lumipat sila, guys, para po yung tinatawag na political survival. Ibig sabihin, mag-ingat pa rin tayo. Dahil kahapon po, mga kaibigan, meron pong grupo sa Cebu nangyari. Meron pong grupo, Cebu Alliance for Duterte 2028. Nagsalita na rin po itong grupo na to na meron silang tinatawag na political death warrant. Ano pong ibig sabihin ng political death warrant, mga kaibigan? Ang ibig po sabihin yan, ito po isang malaking babala or matinding warning para po dito sa mga mag-i-impeach or mga atat mag-impeach kay BP Sara. Ang tawag sa kanila, mga traidor ng bayan. At ang gagawin po ng mga Duterte Alliance sa Cebu, itong grupo po ito. Talagang pagtutulungan po nila, mga kaibigan, itong mga kongresista na to na mag-i-impeach kay BP Sara para hindi na po mananalo sa susunod na eleksyon. Ang tawag diyan, political death warrant. Kaya mag-isip-isip na kayo. Merong isa dyan, lilipat na. Magma-minority na lang daw siya. Alam ko magre-resign po siya Pagkatapos pa ng Holy Week, ang nagbigay siya ng statement, sabi niya, hindi ko na kaya, sabi niya ganun. Magre-resign na ako. After ng Holy Week, kakausapin ko na yung grupo ko. At iiwan ko na sila. Pupunta na ako ng minority. Bakit ganon? Bakit po unti-unting bumabalentong sila, mga kaibigan? Dahil nga, ito po ay isang political survival. Kaya ang sabi po sa mga political analysts, yung mga source, tayo po mag-ingat. Mag-ingat po tayong lahat, mga kaibigan. Dahil ang dami ngayong patibong. Ang dami ngayong balat kayo. Nagkukunwari po. Bigla nilang tumatalon. Bigla nilang bumabalentong, mga kaibigan. Pero dati, atat na atat ma-impeach si BP Sara. Diba? Kaya po, guys, tayo po, mga kaibigan, kailangan po natin mag-ingat. Mga maletang congressman nagigil mag-impeach kay BP Inday Sara Duterte noon for accountability daw. Nag-uunahan mag-sorry at lumipat na ngayon for survival. Kulang na daw ebidensya. Ayaw na daw nila. Mga kababayan, tandaan nyo, mga taong iyan, mga walang paninindigan, oportunista at balimbing, pagbalimbing, sinungaling at magnanakaw. Huwag paniwalaan, dapat palitan. Sila ang nagpakasasa sa kaban ng bayan, abusado sa kapangyarihan at nagpapahirap sa bayan. Ayon po yan kay Greco Bellica. So yan po ang kanyang babala sa ating lahat, na huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga pinapakita po nitong mga nagpakasasa po sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na po itong na-mention po ni Greco Bellica. Na dati po talagang atat na atat sila ma-impeach si BP Sara, ngayon nag-uunahan na sila mag-sorry. At gusto nilang lumipat. Yung iba lumipat na nga daw yung iba Pero meron pong natuklasan si Greco Bellica. Ito po ay isang political survival. Dahil kahapon lang po, mga kaibigan, babasahin lang po natin Kahapon po, meron po isang grupo, Cebu Alliance for Duterte 2028, na ang sinabi nila, guys, political death warrant. Cebu Group, may matinding babala sa mga kongresista. Naglabas ng matapang na pahayag ang Cebu Alliance for Duterte 2028
laban sa mga kongresista mula Cebu na posibleng pumirma o sumuporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa grupo, ang ganitong hakbang ay maituturo nilang parang political death warrant at binalaan na kanilang lalabanan sa halalan ang sinumang opisyal na kanilang tinuturing na traidor sa bayan. So yan po ang kanilang babala. Political death warrant. Ibig sabihin guys, pag ikaw pumirma at ikaw yung nag-say yes para ma-impeach si VP Sara, markado ka na ng mga Cebu Alliance for Duterte 2028. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. Di ba? Yung iba bumalentong na. Okay. Ngayon, basahin po natin guys itong pahayag ni dating PACC chair na si Greco Belica. Naglabas ng reaksyon kaugnay ng umano'y pagbabago ng posisyon ng ilang mababatas sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tinuligsa ni Belica ang mga kongresistang dati umanong agresibo sa pagtutulak ng impeachment, ngunit ngayon ay tila umatras dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Ayon kay Belica. So mga kaibigan, kakulangan daw sa ebidensya kaya sila aatras. Huwag kayo maniwala. Oo. Kasi ang talagang totoo niyan, kaya gusto niyang lumipat guys, gusto na niyang magre-resign na siya kasi nga hindi natuloy ang pangako ni Charis. Nangako siya eh. Ginapang niya. Itong mga kongresista na to, ginapang niya guys. Sabi pa nga, nakakuha siya ng 200 numbers. Ginapang niya. Pero, anong ginawa niya? Nangako. Nabibigyan ng proyekto. Kumbaga, money down, money first. Ha? Pera muna. Bago kami boboto ng impeachment kay VP Sara, maglabas muna kayo ng pera. Proyekto. Kaso lang guys, napurnada. Wala pong proyektong lumabas. Kaya ito ngayon ang lumabas, sabi po ni Greco Belica, na mga maletang congressman nagigil mag-impeach kay VP Sara Duterte noon for accountability daw. Nag-uunahan mag-sorry at lumipat na ngayon for survival. Ayun! Huli! Booking! Kaya naman pala gustong lumipat. Survival. Kasi nga, palubog na yung barko. Kasi pag lumubog ang barko, mga kaibigan, sasama sila dyan. Lulubog. Oh, wala na. Goodbye. Kulang na daw ebidensya. Ayon daw sabi daw nila, no, kulang daw sa ebidensya. Hindi rin nag-atubiling magbitiw ng mabibigat na salita si Belica laban sa mga mambabatas na umano'y nagbago ng panindigan. Mga kababayan, tandaan nyo mga taong iyon o iyan, mga walang panindigan, oportunista at balimbing. Pagbalimbing, sinungaling at magdanakaw, huwag paniwalaan, dapat palitan. Sa huli, iniugnay ni Belica ang issue sa mas malawak na laban kontra korupsyon at pag-aabuso sa kapangyarihan. Sila ang nagpakasasa sa kaban ng bayan, abusado sa kapangyarihan at nagpapahirap sa bayan. Ang pahayag ni Belica ay lumabas sa gitna ng patuloy na pagdinig sa House of Representatives of the Philippines kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Matatanda ang idideklara ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang mga reklamo. Isang hakbang na nagbubukas ng posibilidad ng plenary vote at kalaunan ay impeachment trial sa Senado. Gayunman, nanatiling usapin ang solidong suporta ng mga mambabatas lalo na sa gitna ng mga ulat ng umano'y pagbabago ng posisyon ng ilang political blocs at individual na kongresista. So mga kaibigan, malinaw po ang babala or matinding warning ni Greco Belica sa itong mga nagpapanggap, mga balat kayo. Ha? Mga balat kayo, mag-ingat kayo ha.
Mga kaibigan, mga suki, ang panawagan ko sa inyo, mag-ingat tayong lahat, ha? Oo, marami po ngayon mga hunyango. Oo, mga plastic. Ingat-ingat po tayo, ha? Huwag po kayo basta-basta po maniniwala, guys. Pag nagpapakita po sila ng ganito, na kunwari po mga kaibigan, ayaw na nila, gusto na nilang lumipat, gusto na nilang tumalon, mag-over the backward, kasi po, for political survival lang po yan. Kasi, alam nila guys, na itong grupo sa Cebu, kumikilos na eh. Mawawalan po sila ng boto. Tandaan nyo guys, ang boto ng Cebu, marami yan. Hindi yan basta-basta. Diba? Marami yan. Hindi yan yung parang iilan lang. Hindi po. Milyon ang boto ng Cebu guys. Milyon yan. Kaya itong alliance ng Cebu para sa 2028 election, napaka-importante po itong grupo na to. Kaya itong mga bigla-bigla na lang bumabalentong, siguro nakakapag-isip na sila, naku, delikado na tayo. Ha? Delikado na tayo, kailangan nating lumipat, di ba? Kaya ang sabi ni Greco Bellica, ang sabi niya, mag-ingat, huwag paniwalaan, dapat palitan. Di ba? Huwag paniwalaan, dapat palitan. Yan po ang kanyang panawagan. Yan huwag paniwalaan, dapat palitan. Sila ang nagpakasasa sa kaban ng bayan, abusado sa kapangyarihan at nagpapahirap sa bayan. Di ba? Kasi ang sinasabi po ni Greco Bellica guys, ang balimbing daw, pag balimbing sinungaling at magnanakaw. Kaya niya sinabi ito para po warning. Para kayo po, syempre tayo lahat dito, buboto tayo eh. Binigyan niya tayo ng magandang warning para hindi na po maulit ang pambubudol nila. Kasi yung iba dyan, magkukunwaring mabait eh. Napakabait, di ba? Talagang hindi makabasag pinggan. Pero pag nanalo na, bigla pong tumutubo ang sungay, may buntot pa. Nagiging halimaw.